Sa pagsisimula na eksena, nakita ng ilang mga undercover na ahente ng CIA na pinapatay sa Moscow ng gobyerno ng Russia sa ilalim ng pamumuno ng direktor ng KGB, Vasilev. Ang kanilang mga ulo ay brutal na pinugutan ng ulo at ipinadala sa US Embassy bilang isang nakakatakot na mensahe. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa 5 taon mamaya at nakita ng isang lalaki na nagngangalang Sammy na nakabantay para sa mga potensyal na modelo para sa isang ahensyang nakabase sa Paris. Ang kanyang paglalakbay ay humantong sa kanya sa isang lokal na merkado sa Moscow kung saan napansin niya ang isang magandang dalaga na pinangalanan nagbebenta si Anna ng mga manika ng Matryoshka. Nag-alok si Sammy kay Anna na nagmumungkahi na isaalang-alang niya ang isang karera sa pagmamold, kasama ang lahat mga gastos sa pamumuhay na sakop ng organisasyon. Taglit na nag-isip ang huli at sa huli ay tinanggap. Kinabukasan, dumating si Anna sa Paris at ipinakilala siya sa modeling agency. Doon, nakilala niya ang isang operator na nagngangalang Dorothy at ang pinuno ng ahensya, si John. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Dorothy ang apartment na ibabahagi niya sa iba pang mga modelo. Si Anna ay nakakagulat na itinalaga sa sesyon ng pagpapil ng larawan sa susunod na araw nang wala anumang pagsasanay. Bilang resulta nito, sa una ay nahihirapan siya sa pag-pose at mga ekspresyon ng mukha. Hinawakan niya ang kanyang kokomelon at sinabing mag-subscribe na daw po kayo balik sa eksena humahanga sa post niya ang mga maniniyot ST Codecare. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, bumalik si Anna sa kanyang silid, at nakita lamang ang ilang kapwa modelo na nakikipag-ugnayan intimate activities sa kanyang kama. Hinarap niya sila, ngunit pinagtatawanan siya ng grupo at hiniling na sumali rin siya. Frustrated, umalis si Anna at nagpas siyang makisama sa isang kwarto sa isa pang modelo, si Maud. Isang gabi, nagdaos ng hapunan ng ahensya para sa lahat ng stakeholder nito, kabilang ang mga modelo. Sa panahon nito, ipinakilala ni John si Anna kay Oleg Filenkov, isa sa mga kasosyo sa kumpanya. Tila nabighani si Oleg sa kagandahan ni Anna at lantarang nanliligaw sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inanyayahan siya nito para sa hapunan, at pumayag naman siya. Lumipas ang 2 buwan, at nakita nating tumutuklaw na si Kalbo na ngayon lang nakaranas na makatikim ng ganito hayop nang si Oleg ay naghahanap ng higit pang pagpapalagayang loob, nag-alinlangan si Anna na inaakalang ito ay masyadong maaga. Nagtatanong pa siya tungkol sa kanyang sarili pati na rin sa kanyang propesyon. Bilang tugon, inihayag niya na nagsusupli siya ng mga sandata sa mga bansang nasalanta ng digmaan para mabuhay. Matapos makuha ang impormasyong iyon na kailangan niya, pumunta si Anna sa banyo at kumuha ng nakatagong mic sa damit niya. Siya ay tumatagal ng ilang sandali upang pakalmayan ang sarili at pagkatapos ay kumuha ng isang handgun para barilin siya patay. Bumalik sa 3 taon na ang nakaraan, nakita na si Anna na nakatira kasama ang kanyang mapang-abusong kasintahan na nagngangalang Peter. Ilang taon na pala niyang tinitiis ang domestic abuse ng kanyang boyfriend. Napipilitin siyang lumahok sa pagnanakaw ng pera mula sa mga credit card ng mga kinidnap na dayuhan, at kung tumanggi siya ay binubugbog. Bilang resulta ng mga pagpapahirap na ito, handa siyang gawin ang lahat para makatakas sa buhay na siya ay nakulong sa. Sa paghahangad ng kalayaan, nagsumite si Anna ng maraming aplikasyon para sumali sa Russian Navy iba't ibang anyo, ngunit walang natatanggap na tugon. Isang gabi, dinukot ni Peter at ng kanyang mga kasabwat ang isang mamamayang Amerikano, at isinailalim siya sa isang marahas pag-atake habang hinihingi ang PIN ng ATM card. Gaya ng dati, walang kapangyarihang makialam si Anna at maaari lamang manatili sa loob ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, namataan sila ng mga pulis na nag-udyok sa kanila na magmaneho. Nagsimula ang habulan at halos desperado si Peter sa mga lansangan ng Moscow bid para malampasan ang mga pulis. Hindi nagtagal, nabangga ang kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan, dahilan para mabangga ito at tumaob pababa. Sa kabutihang palad, sina Peter at Anna ay nakaligtas sa mga menor de edad na pinsala. Ang mag-asawa ay nagmamadaling naglakad pauwi sa kanilang bahay. Sa kanilang pagbabalik, napansin ni Anna ang isang ahente ng KGB na nagngangalang Alex na naghihintay sa likod ng pinto. Nag-attach siya ng silencer sa kanyang handgun at pinaputukan si Peter hanggang sa mamatay. Sa kabila ng malungkot na paningin, nananatiling kalmado at hindi apektado si Anna na nag-iiwan ng impresyon sa opisyal. Mukhang alam na ni Alex ang lahat tungkol kay Anna at nag-aalok sa kanya ng panibagong simula upang magtrabaho para sa KGB. Pinibalangkas niya ang isang plano na kinasasangkutan ng 1 taon ng pagsasanay at 4 na taon ng fieldwork na nangangako sa kanya kalayaan sa wakas. Sa paniniwalang ito ay maaaring isa pang bitag, tinanggihan ni Anna ang alok at pinutol ang sarili. Habang tumutulo ang dugo, hinihikayat siya ni Alex na magtiwala sa sarili sa halip na umasa iba pa.
Sa wakas ay nakumbinsi nito si Ana kaya tinakpan niya ang kanyang sugat at tinanggap ang kanyang panukala. Pagkatapos ng isang taon ng pagsasanay, ipinakita ni Alex si Ana sa senior KGB handler, Olga. Ang huli ay nag-aatubili na kunin si Ana sa ilalim ng kanyang departamento dahil sa tingin niya ay makatarungan si Ana isang magandang mukha na maaaring gamitin bilang isang honey trap. Gayunpaman, mabilis na pinahanga ni Ana si Olga sa kanyang matalas na talino at pambihirang mga kasanayan sa chess. Bilang resulta, itinalaga ni Olga si Ana ng isang misyon upang maalis ang isang Russian drug lord sa isang cafe sa loob ng mahigpit na limitasyon sa oras na 5 minuto. Hindi alam ni Ana ang presensya ng mga armadong bodyguard at ang sitwasyon sa loob ang kapihan. Gayunpaman, pumasok siya sa cafe at inilabas ang kanyang sandata sa drug lord para lamang matuklasan na ito ay diskargado. Bilang kinahinatnan, nagsimulang salakayin siya ng mga armadong bodyguard. Pinipilit siya nitong makisali sa malapit na labanan. Nakapagtataka, si Ana pala ay isang bihasang manlalaban at pinabagsak niya ang mga gwardya matapos ang isa. Habang pinupunasan niya silang lahat, hinampes ng drug lord ang ulo niya mula sa likuran. Tinangka niyang sakalin siya, ngunit kahit papaano ay naabot niya ang isang tinidor at paulit-ulit na sinasaksak sa kanya hanggang sa siya ay sumuko sa kanyang mga sugat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Ana ay lumampas sa limitasyon ng oras ng 1 minuto na humahantong kay Olga na isipin na bigo ang kanyang misyon. Nang maglaon, hinarap ni Ana si Olga sa kanyang opisina, inakusahan siyang nag-set up ng isang bitag upang makuha siya pinatay. Bilang tugon, iminumungkahi ni Olga na ang isa ay dapat palaging maging maingat dahil ang panganib ay hindi kailanman nagpapadala ng mga babala. Pagkatapos ay inihatid niya si Ana sa kanyang bagong apartment at, bago umalis, binigay sa kanya ang isang stack ng mga file tungkol sa kanyang susunod na target na nagtuturo sa kanya na pag-aralan ang mga ito ng detalyado. Kinabukasan, sinusuri ni Ana ang mga file ng target nang makatanggap siya ng tawag galing kay Alex. Mukhang may nararamdaman siya para sa kanya, kaya niyaya niya itong lumabas para sa hapunan. Sumagot si Ana na gusto niyang makita siya, ngunit siya ay masyadong abala sa ngayon. Dahil dito, nagkasundo ang dalawa na magkita sa ibang pagkakataon. Sa wakas ay dumating ang araw ng misyon, at lumalabas na kailangan niyang patayin si Oleg. Ginagawa ito ni Ana ng mahusay tulad ng ipinakita sa nakaraang eksena. Dito, ipinahayag na ang buong Paris Model Scouting Operation ay bahagi ng KGB's planong patayin si Oleg. Tinadya ni Ana na pamwesto sa lokal na palengke kung saan nakuha niya ang atensyon kay Sammy. Bilang bahagi ng plano, lumipad siya sa Paris kung saan nagtayo siya ng bagong karera bilang nangungunang modelo. Upang maiwasan ang paghihinala, inendorso siya ni Olga na makipagrelasyon kay Maud. Matapos patayin si Oleg, gumamit si Ana ng double body para panasan ang mga security tape ng hotel. Sa kasalukuyan, si Ana ay itinatanong ng isang ahente ng CIA na nagngangalang Lenny Miller patungkol kay Oleg pagpatay. Bilang tugon, iginiit niya na nagpunta nga siya sa hotel, tulad ng ipinapakita ng street camera footage. Ipinaliwanag ni Ana na hinintay niya si Oleg sa lounge ngunit hindi siya nagpakita. Dahil kulang ang konkretong ebidensya laban sa kanya, hinayaan siya ng ahente. Sa susunod na eksena, bumalik si Ana sa Moscow pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng kanyang misyon. Habang nasa apartment niya, binisita siya ni Alex. Lumilitaw na sila ay nagkikita pagkatapos ng mahabang panahon, kaya agad silang nagsimulang gumawa palabas. Nang sumunod na araw, sina Olga, Alex, at Ana ay sumalubong kay Vasiliv. Sa kasamaang palad, tumanggi siyang igalang ang orihinal na kasunduan at itinatakwil ang paniwala ng pagbibigay kalayaan ni Ana sa loob ng 5 taon. Kapag pinindot niya ang isyu, hawak siya nito habang tinutukan ng baril, iginiit na nag-post ang mga dating ahente isang pananagutan sa ahensya at ang tanging daan patungo sa kalayaan ay kamatayan. Maging sina Olga at Alex ay hindi makapagbitaw ng salita sa harap ni Vasiliv. Nasaraan ng loob, bumalik si Ana sa Paris at ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang isang modelo. Sa isang partikular na araw, tinawagan niya si Alex na nagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa hindi niya kayang mabuhay ng malaya. Tinabihan siya ni Alex na huwag mawalan ng pag-asa dahil baka may paraan. Tinanong ni Ana kung susuportahan siya kung plano niyang tumakas, na sinagot niya iyon susubukan niya ang kanyang makakaya. Pagkalipas ng ilang araw, si Ana ay ipinatawag ni Olga para sa susunod na misyon. Ang target ay isang lalaking nagngangalang Wertenberg na naghihintay ng isang escort na magpapasaya sa kanya isang silid sa hotel. Ipinalam sa kanya ni Olga na walang kamera at walang kagamitan sa pakikinig ang silid. Dahil dito, hindi niya siya masusubaybayan at siya ay mag-isa sa misyong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbalat kayo si Ana bilang isang escort at pumasok sa silid ng target.
Iniling niya kay Wurtenberg na maghintay ng 1 minuto na nagpapanggap na gumagamit ng banyo. Sa loob, kumuha siya ng baril, kinabit ang isang silencer at lumabas para barilin siya patay. Kasunod nito, kinuha niya ang malite ni Wurtenberg at bumalik sa Olga sa kabilang banda silid ng parehong hotel. Mukhang hindi nasisiyahan si Olga sa kanyang trabaho dahil tumagal siya ng 12 minuto, ibig sabihin mas mahaba kaysa sa karaniwang ginagawa niya. Bukod dito, hindi dinala ni Ana ang hintuturo ng target tulad ng nabanggit sa detalye ng trabaho. Dahil dito, bumalik si Ana sa silid ng target, pinutol ang isang hintuturo at dinala ibalik ito. Sa puntong ito, napaiyak si Ana at nagtanong kung ilan pa ang kailangan niyang patayin. Dahil sa kanyang pagkadismaya, pinayuhan siya ni Olga na magbakasyon sa loob ng 1 linggo kasama si Maud. Ang bakasyon ni Ana ay nagpapatunay na talagang kapaki-pakinabang dahil kailangan niya ito sa mahabang panahon. Pagkatapos ay bumalik siya sa trabaho sa isang ganap na na-refresh na estado. Mula sa araw na iyon, si Ana ay nagsasagawa ng maraming mga gawain ng mahusay na humahanga kay Olga. Kasabay nito, mahusay din siya sa kanyang modeling career. Lumipas ang ilang buwan, at tinawag siya ni Vasiliv, na nalulugod sa kanyang pagganap sa Moscow para sa isang pulong. Sa sandaling makarating si Ana sa Moscow, pumunta si Ana sa punong tanggapan ng KGB at nakilala si Alex. Palibhasay na bigla sa kanilang mga emosyon, mabilis silang pumuslit sa isang storage room at naging matalik. Matapos masiyawan ang kanilang sarili, pumasok si Ana sa cabin ni Vasiliv kung saan sila nagkaroon ng pag-uusap, isang larong chess. Habang nakaupo sa malapit, napansin ni Alex ang kahinahinalang paggalaw ng kamay ni Ana sa ilalim ng mesa. Sa hindi inaasahang pangyayari, natalo ni Ana si Vasiliv sa laro at sa parehong oras, kinuha niya ang kanyang baril at binaril siya sa kanyang noo. Ang eksena ay nag-flash pabalik sa 6 na buwan na nakalipas nang si Ana ay naatasang alisin si Wurtenberg. Noong araw na iyon, habang papalabas siya ng banyo, nagulat siya nang makita niya si Agent Lenny at ang kanya nag-aabang ang koponan na hulihin ang kanyang pulang kamay. Sa sandaling hawakan ang kanyang mga kamay, inalok siya ni Lenny na magtrabaho para sa kanila bilang isang double agent. Kapalit ng 1 taon ng kanyang paglilingkod, ipinangako niya sa kanya ang kalayaan at isang ligtas na buhay sa loob Hawaii. Dahil sa limitadong pagpipilian, tinanggap ni Ana ang alok. Bago humiwalay, tinanong niya ito kung paano siya nahuli ni Lenny, na sinagot niya na nakilala niya ang paraan ng paghawak nito sa kanyang bag. Ang buong senaryo na ito ang dahilan kung bakit inabot ng 12 minuto bago bumalik sa Olga noong araw na iyon. Sa kanyang 1 linggong bakasyon, dumating si Lenny upang suriin siya at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap sa loob ng isang aparador. Humingi ito ng hapunan sa kanya, ngunit hindi niya magawa dahil tinitiktikan pa rin siya ni Olga. Gayunpaman, lihim silang nagkita sa kanyang silid ng gabing iyon at nagayos ang dalawa. Mula noon, nagsimula silang magkita ng mas madalas, kahit na bumalik sa Paris. Isang araw, inatasan siya ni Lenny ng trabaho para patayin si Vasiliv dahil nananakot ito ang magalang na relasyon sa pagitan ng KGB at ng CIA. Ibinahagi rin niya kay Ana ang tungkol sa kung paano siya ang pinuno ng CIA sa Moscow nang pumatay si Vasiliv, siyang US undercover na ahente sa isang araw. Upang hikayatin si Ana, nag-alok siya ng maagang kalayaan sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon at pumayag siya. Bumalik sa kasalukuyang araw, pagkatapos na patayin si Vasiliv, agad na hinawakan ni Ana si Alex, tinutukan siya ng baril at tinuturok siya ng pampakalma, dahilan para makatulog siya. Kasunod nito, kinukuha niya ang mga kritikal na data mula sa computer ni Vasiliv papunta sa isang flash drive at mga dahon. Si Alex, sa kabila ng kanyang inaantok na estado, ay nagawang gumapang patungo sa mesa ni Vasiliv at nag-activate isang emergency button sa ilalim nito na nagpapaalerto sa security team. Gayunpaman, si Ana, bilang isang mahusay na manlalaban, ay nawala ng kakayahan sa lahat ng mga gwardya sa kanyang paglalakbay. Sa kabila nito, nabigo siyang maabot ang oras ng pagtatagpo kung saan naghihintay sa kanya si Lenny. Ang kapispalad na pagkaantala ay humantong kay Lenny na maniwala na si Ana ay nagtaksil sa kanya, na nag-udyok sa kanya umalis. Pagkatapos nito, tumungo siya sa lugar ni Maud at inutusan itong ipaalam sa kanya kaagad si Ana nakikipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ay lumipad si Lenny pabalik sa New York, kung saan siya ay ginawaran para sa matagumpay na pag-alis kay Vasiliv. Isang araw, habang nasa opisina niya, nakatanggap si Lenny ng mensahe mula kay Ana, na ipinatawag siya upang makipagkita sa isang partikular na coffee shop sa isang parke. Tumungo si Lenny sa lokasyon para lamang matuklasan si Alex. Ang parehong mga lalaki ay kinikilala ang isa't isa at ipaalam sa kani-kanilang mga koponan, na lihim na umaatres pataas sila. Di nagtagal, dumating si Ana sa eksena at nakipaghalikan sa kapwa lalaki. Ito pala ay sadyang inayos niya ang pagkikita ng dalawang magkaribal.
Ibinabalik niya ang kanilang mahalagang impormasyon na dati niyang ninakaw sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, inaangkin niya na nag-iingat siya ng isang kopya na ilalantad niya kung ang sinumang partido ay magtaksil sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagbabalik ng kanilang data, pinahintulutan ni Lenny at Alex si Anna na lumakad palayo sa kanya kalayaan. Tingin sa kanilang kaalaman, ang meeting area ay binabantayan ni Olga. Dinagtagal pagkatapos umalis si Anna sa pulong, naabutan siya ni Olga at napatay siya ng baril pagtataksil sa KGB. Tina Lenny at Alex ay nakahawak sa isa't isa habang tinutukan ng baril ngunit sa huli ay napilitan sila para umatras. 3 buwan bago nito, nagkita sina Anna at Olga para sa isang update ng impormasyon. Sa pulong na ito, inamin ni Olga na alam niya na nakuha ng CIA si Anna dahil mayroon siya napansin ang mga marka ng cuff sa kanyang mga kamay sa panahon ng Wartenberg mission. Sa kabila nito, sinabihan siya ni Olga na gawin ang kanilang sinasabi na nagpapahintulot sa kanya na patayin si Vasilev. Si Olga ay may personal na motibo para sa desisyong ito, gusto niyang kunin ang posisyon ni Vasilev. Inihayag sa ibang pagkakataon na ang pagbaril ni Olga kay Anna sa parke ay itinanghal, tulad ng ginawa ni Anna nakasuot ng bulletproof vest. Gumamit agad sila ng body double para pekain ang kanyang pagkamatay habang ang totoong Anna ay nadulas ang mga imburnal, nagpalit ng kanyang damit, at tinanggal ang peluka sa kanyang ahit na ulo bago naglaho sa mga pulutong, sa wakas ay libre. Kasunod ng mga kaganapang ito, si Olga ay hinirang bilang kahalili ni Vasilev gaya ng gusto niya. Habang ina-access niya ang kanyang computer, natuklasan niya ang database ni Anna na naka-attach na may video message. Sa video, ipinahayag ni Anna ang kanyang pasasalamat kay Olga ngunit inihayag din na siya ay nag-record ang kanilang huling pag-uusap kung saan inamin ni Olga ang pagsuporta sa plano ng CIA na pumatay Vasilev. Ginawa niya ito kung sakaling pagtaksilan ni Olga ang kanilang kasunduan. Napangiti si Olga at pagkatapos ay tinupad ang huling kahilingan ni Anna na tinatanggal ang kanyang pagkakakilanlan ng KGB database. Salamat po sa panunood, sana po ay mag-subscribe kayo at mabuhay kayo hanggat gusto nyo.